Pinunaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang umano'y kakulangang kaugnay ng pagbibigay impormasyon tungkol sa masamang panahon. Inikutan din niya ang ilang binaha at naglatag ng mga posibleng solusyon at pagtulong. Nakatutok si Ivan Mayrina. Isang araw matapos ang pananalasa ng mga pagbahang dulot ng bagyong Karina at Habagat, nagpatawag ng briefing ang Pangulo. Pero sa ilang pagkakataon, nakulangan siya sa mga impormasyon na ibibigay sa kanya. Sa isang punto'y pinutol na niya ang briefing ng Pag-asa. So where are we now? What is the situation on the ground now? Where is there still flooding? Where are there still isolated communities? That is what we need to know. Because para gumalaw yung lahat ng ating mga agency, we need to know where to go. That's really what I need to hear from you. Tila nakulangan din ang Pangulo sa naging briefing ng Office of Civil Defense kaugnay ng lawak ng pinsala. This is only NCR. I need a Yes, sir. nationwide report. Yes, sir. The typhoon didn't only hit NCR. Yes, sir. We'll coordinate with Pag-asa rin, sir, yung binigay nilang list kanina. Yes, sir. Okay, look, Yes, sir. what I need to know, what we need for us to be able to decide what to do next, we have to understand what, kasi it's not very useful for me to hear that 164 requests for rescue were made. That means nothing. Where 130 of them were from one place. Doon tayo pumunta kagad. Paraan niya mas makita ang tindi at lawak ng pinsala, nag-ikot ang Pangulo sa ilan sa mga pinakanapuruhang lugar simula sa Valenzuela. Sa MacArthur Highway pa lang, bumungad na ang tindi ng pagbaha. Mga kapuso, nakatutok pa rin po ang GMA Integrated News dito sa pag-ikot ng Pangulo sa Valenzuela City. Nandito tayo ngayon sa bahagi na mataas pa rin ang baha. Kaya nakasakay tayo sa matataas na mga truck ay dahil hindi kaya ng mga maliliit na sasakyan itong taas ang baha rito. Makikita maraming mga residente nagtitiis sa maglakad sa baha na mula tuhod hanggang hita. Sarado ang maraming mga negosyo na pinsala. Ang bawat na daraanan may daing ng tulong o hiling ng ayuda. Matapos ang briefing mula kay Mayor Wes Gatchalian, muling binanggit ng Pangulo ang kakulangan sa paglalabas ng napapanahong impormasyon sa pagpapakawala ng tubig ng mga dam. Kahapon halimbawa, umapaw ang lamesa dam na dumadaloy sa Tulyahan River na maaring nakadagdag sa bagbaha sa ilang bahagi ng Valenzuela. After may witness tayo doon sa communication, pag magbubukas ng dam, kung maaapaw yung dam, kailangan yung downstream communities, alam nila. And the LGUs. Mula sa Valenzuela, nadaanan din ng Pangulo ang Obando at Malabon, papunta sa Navotas, kung saan matatagpuan ang tinuturong dahilan ng matinding pagbaha. Ang Navotas Navigational Gate na nasira kamakailan. Nauna rito, inatasan na niya ang MMDA at DPWH. Na maghanap ng kahit pansamantalang paraan habang hindi patuloy ang nakukumpuni ang nasirang gate. Hanggang sa maoras kasi na yun, kahit tumigil na ang mga pag-uulan, 80% ng Navotas pa rin ang lubog sa baha. No, I want to see what the damage is so that is there something that we can do? Buhusan natin ng sandbag or something, I don't know. Pero we have to get an engineer to look at it. Yes. And to tell us what we can do so that hindi tuloy-tuloy ang pasok ng tubig. Mataas pa rin ang tubig eh. Umikot din ang Pangulo sa evacuation center sa Barangay Maranday pero hindi na siya bumaba dahil maging sa evacuation center mismo ay mataas pa rin ang tubig. Matapos ang pagbisitang ito ay bubuo na raw ng release package ng national government para sa mga lokal na pamahalaan. Depende sa pangangailangan. Habang hinihintay ito at ang paghupa ng baha, libu-libong Pilipinong nananatili sa mga evacuation centers tulad ng mga nabisita ng Pangulo kanina. Kabilang sa kanila si Maria Teresa Ragul na isinila ang kanyang baby girl dito na mismo sa evacuation center kahapon. Ang ipinangalan sa sanggol, Karina. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.